Okay, sige, habang naghahanap ako ng parking kasi sobrang puno ngayon sa mall. Sana nakita nyo. Mag-rate tayo ng mga strategies na nagamit ko, na-try ko na rin, or basta rate lang natin. Scalping. Siguro i-rate ko to ng mga 5/10 para medyo neutral ako kasi risky siya. Para siyang, unang-una, napakahirap ng scalping kapag beginner ka, para ka lang nagsusugal. Pero at the same time, beneficial kasi siya sa mga beginners kasi with a small amount of capital, you can start trading. Day trading, rate ko yan ng mga 8/10 kasi yan yung parang chill trading ka lang. You go in the market within the day, you out with the market within the day as well. Tapos optimal capital din yung gamit dyan. Swing trading, rate ko to, ito kasi laging ginagamit ko 9/10 kasi chill to. Hindi mo kailangan bantayan yung charts, yung trade mo from time to time. So within the week, lalo para to sa mga busy tao, kapag busy ka, hayaan mo lang mag-run yung trade mo. Pero ang downside niya, kailangan mo na medyo malaking capital para may leeway ka or may margin ka para dun sa fluctuation ng market. Position trading, sakto lang 7/10 kasi unang-una, napakatagal ng return nito. Kapag ikaw ay long-term investor, hindi siya, actually ang position ay hindi po ginagamit sa trading mismo. Ginagamit siya for investing. Magkaiba kasi ang trading at investing. So for investment ito. For trading, hindi po ito applicable. Kasi ang trading, leveraged ito So hindi ka pwedeng mag-hold ng sobrang tagal. So pwede siya kapag ka mga 1:1 na mga trades. Breakout trading, rate ko to siguro ng mga 5/10. Neutral lang ko dito kasi madalas makapeke ito kapag ka beginner ka, mapepeke ka lagi ng mga breakout, fake out. Pero rewarding siya kapag na-spot mo ng tama yung breakout.